Tumilapon at nag-over the backhoe ang lalaking yan sa Banate, Iloilo. Angkas siya ng motorsiklong sumalpok sa bakuran ng isang bahay. Sugatan po siya, pero ang rider ng motorsiklo dead on arrival sa ospital dahil sa lakas ng pagkakabangga. Ayon sa pulisya, pakurbang bahagi ng kalsadang dinaanan ng motorsiklo sa barangay Alakaygan. Posible raw na nawala ng kontrol ang rider. Kumustahin naman natin ang sitwasyon ngayong Martes Santo sa Manila Northport Passenger Terminal. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan. Kara, kung makikita mo sa likod ko, halos wala ng mga tao kasi nakasakay na po yung mga pasaherong babiyahe papuntang Bacolod, Iloilo at Cagayan. Ang biyahe po nila ay 12:30 p.m. Yun po yung last trip ngayong araw na ito mula rito sa Manila Northport. At sa mga oras na ito, Kara, ay nag-i-inspection na yung Philippine Coast Guard doon sa loob ng barko bago ito umalis. Para po kasi maiwasan yung overloading, 1 oras bago umalis ang barko, sasampa ang Coast Guard para i-check ang manifesto ng barko at ibabangga sa bilang ng mga bumili ng tiket at sa kapasidad ng barko. Ino-audit din nila ang mga parte ng barko para tiyak na nasa maayos na kondisyon ito para bumiyahe. Sabi ng shipping line na To Go dito sa Manila Northport, hindi pa nila nararanasan yung overloading dahil katulad daw sa mga airline, ang system na ginagamit nila sa pag-book ng mga pasahero na makikita raw agad kung may mga bakante pang upuan o wala. Bukas po ang biyahe rito sa Maynila ay papuntang Cebu at Cagayan de Oro. Hindi pa po fully book, may mabibili pang mga ticket, sabi ng To Go. Sa Huwebes, walang biyahe rito at babalik ulit ang operasyon sa Biyernes Santo. Kara, pinag-iingat ng shipping line yung mga pasahero laban doon sa mga scammer na sinasalubong yung mga pasahero malapit sa gate ng Pantalan tapos dadalhin sa Divisoria at bebentahan ng peking ticket. Kara. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Alamin natin ang kahandaan ng Department of Transportation sa dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Kausapin natin ang kalihim ng DOTR Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Kara. Opo, sa mga inikutan yung bus terminal dito sa Metro Manila, anong mga major issues na inyong napansin po? At anong hakbang ng DOTR para mapabilis yung pagresolba sa mga ito? Rafi, unang-una, ang kabigin-bigin ng Pangulo natin, kailangan siguraduhin kumbinyente at safe ang biyahe ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ngayon na dumadagsa sila sa kanilang mga probinsya, sa via land, sea, and air. So, sa mga bus terminals natin, napakaganda ng preparasyon ng PITX. Maayos, may schedule, may mga upuan, malamig, hindi masyadong hirap ang ating mga kababayan. May mga konti tayong improvements na hinihingi, pero maayos naman overall ang sitwasyon doon. Kumbinyente ang lagay ng mga kababayan natin. Pero meron tayong mga in-inspection na mga terminal dito lang sa may Malibay, sa may Pasay, sa EDSA. Napakasama po ng lagay ng sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Ito po, may nakita po kaming terminal dito sa may EDSA Malibay. Terminal ito ng Philtranco tsaka ng isa pang bus company. Talagang napakasama po nagagay. Ito po, nakikita po natin ngayon sa screens ninyo. Talagang napakainit, ni monoblock man lang o electric fan, walang binibigay itong mga bus company natin na nandyan. Yung CR, hindi ko alam kung matatawag natin CR yan. Nakakaawa po talaga. At kama natin, illegal itong terminal na ito. Kaya pinapatawag po natin pagkatapos ng Holy Week itong mga bus company na ito para magpaliwanag. Pero pinapasara na po natin itong mga terminal na ganito. At sinabihan na natin ang bagong liderato sa LTFRB. May bago tayong executive director dyan. Kasama na rin si Chairman Guadis na tinawagan ko kahapon right after ng inspection ko, na ipasara agad-agad itong mga terminal na to. Kasi unang-una ito. At talagang hindi sumusunod sa mga standards na dapat meron para sa mga terminal ng mga bus. Pero Secretary, ngayong Semana Santa, babiyahe pa po ba sila? Kasi may mga nakabili na ng tickets ito sa mga bus. Alam nyo, yun nga ang problema natin. Nakakaawa naman po yung mga
mga kababayan natin na bumili, kamukha po ng mga ito, no? Bumili po sila. Regular fare po ang kanilang binigay. Merong 1,500, 2,000, may umaabot pa ng 2,800, no? Yung mga babiyahe hanggang Visayas. No, mahirap naman po, kawawa naman po sila kung di sila makakasakay. Kaya ngayon pong linggong to, para na lang po sa mga kababayan natin, papagampasin po natin to. Pero next week, papasara na po natin lahat itong mga to. Okay. Ano naman po yung posibleng kaharapin ng bus company na nasangkot sa aksidente sa NLEX kagabi? Yung pong yung Draven Bus Transport, no, yun ang pangalan ng bus company. Ito'y sumalpok sa bandang Valenzuela, no, sa NLEX kagabi. Nagpadala na po ng show cause order ang LTFRB against the operator, si Mr. Wilson Hongsi, no. Ipapublish po namin itong show cause order na to, no. Pero mabigat po ito, no, kasi talagang ang nakikita po natin pati sa mga cameras, no, at saka sa mga witness accounts dun sa NLEX kagabi, na talagang napaka-grabe po ng pagmamanehong ginawa ng driver, at kailangan po talaga maparusahan both yung operator at yung driver. Hindi ba, Secretary, may mga limiter, yung mga bus na mga ganito? Speed limiter ang sinasabi mo? Required ba yan yung mga speed limiter para sa mga bus? Kung required man, I doubt it kung meron itong mga bus na to ng ganung teknolohiya. Anyway, I doubt it. Opo. Pero yung mga ganito kasi sa ibang bansa, may ganung requirements, hindi ho ba? Para malimitahan yung speed ng mga bus. Merong ganung requirements, merong ganung mga teknolohiya, pero alam naman natin, unang-una, mahal yung mga ganyang teknolohiya, no? At hindi naman talaga yan ini-enforce sa atin, no? So kung meron man, clearly wala itong speed limiter kasi grabe yung takbo, no? So titingnan natin kung ano ang isasagot nitong si Mr. Wilson Hongsi. Pero lahat ng mga penalties na pwedeng i-impose dito at mga sanctions, pinapa-impose na natin sa LTFRB. Siguro babala na rin yan para sa ibang mga bus companies. So po, hindi po tayo nagbibiro, no? Pag sinabi po natin na mag-i-impose tayo ng mga penalties sa mga magba-violate ng ganito, hindi po tayo nagbibiro. Sa inyong assessment naman po, kumusta yung kahandaan ng mga paliparan sa bansa? Right now po, no, ang unang-unang pinuntahan natin yung NAIA, no, kasi diyan talaga nagpupuntahan, nagdadagsaan ng ating mga kababayan. Nandyan po tayo last week, nandyan din po tayo kaninang umaga. Ang kagandahan mo, nasa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na nais ko pong bigyan ng pagkilala ang ating Bureau of Immigration sa pamumuno ng ating Justice Secretary, si CSOJ Boying Remulla, at ang ating Commissioner ng Bureau of Immigration, si Commissioner Joel Viado. Nung nag-usap-usap po with BI, yung ating Metro Manila Airport Authority at yung ating private operator led by San Miguel Corporation, nakita po natin na kung mapupuno po natin lahat ng ating immigration counters, talagang mawawala po ang pila sa immigration sa NAIA, at nakita po natin yan ngayong umaga, no? Kahit na peak hour, yung bandang mga alas 4:30 hanggang alas 5, na usually talagang napakahaba ng pila dyan. Dahil dagsa ang ating mga kababayang bumabiyahe abroad, lalo na ngayong Holy Week. Kanina po talagang walang pila. Okay. No? At ang sabi natin, nakita na natin kung ano ang solusyon, nakita na natin na nag-work ito. So ang kabilin-bilinan po natin sa ating mga ahensya at sa ating private operator, gawin lahat para tuloy-tuloy na po ito. Hindi lamang ngayong Holy Week, kundi tuloy-tuloy na. At siguraduhin laging puno ang ating mga immigration counters. Kahit na kinakailangan maagang pumasok ang ating mga immigration officers. Sana nga po ma-maintain yung solusyon na yan, dahil talaga yan ang pangunahing reklamo ng mga pasahero. Pagdating naman po sa mga pantalan, paano nyo pa matitiyak na hindi makakalusot na makabiyahe yung mga overloaded na mga passenger vessel? Sa ngayon po, dahil mano-mano pa po ang sistema natin, meaning kailangan chinecheck yan ng ating Philippine Coast Guard at ng ating Philippine Ports Authority at ng ating Marina, yung tatlong ahensya na nagmamanman sa ating mga puerto all over the country. Kailangan po talaga maging stricto tayo, no? Meron po tayong mga nahuli, dalawa po yan, no? Meron po yung Montenegro Shipping Lines na nahuli, na biyaheng Batangas hanggang Romblon. At meron din po nahuling shipping line, wala pa lang ho sa akin yung pangalan, mula Dalahican hanggang Marinduque.
no, dalahican sa Quezon papuntang Marinduque. Nahuli po sila at pinadagan na rin po ng show cause orders to mga to at mag-i-impose po tayo ng penalty dito laban dito sa mga shipping lines na to. Pero ang ultimate solution talaga natin, Rafi, kailangan na nating i-automate yung ticketing system sa ating barko. Tulad ng ginagawa natin sa mga airline. Sa airline, kapag napuno na ang seats, hindi na makakabook. No? At siguradong walang overloading sa aeroplano. Kailangan ganun din po ang gawin natin sa ating mga shipping line, sa ating mga barko. Okay, naabangan po natin yung mga pagbabago ngayon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Good afternoon. DOTR Secretary Vince Dizon. Sa Indonesia, patay ang isang babae matapos lingkisin daw ng malaking sawa sa Southeast Sulawesi. Ayon sa kanyang anak, nagpaalam noon ang kanyang ina na mamimitas ng gulay, ngunit hindi na nakabalik. Natagpuan niya ang kanyang ina sa talahiban na nilingkisan ng sawa na may habang mahigit 20 talampakan. Kasama ang ilang kapitbahay, sinubukan nilang saklolohan ang kanyang ina ngunit sila'y nabigo. Sa galit, pinagtataga ng mga residente ang sawa na kalaunay namatay. Nagbabala ang mga otoridad sa mga residente roon na mag-ingat dahil may malaking populasyon ng sawa sa mga gubat ng Indonesia. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Batangas Port. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Rafi, hindi pa man halata sa mismong terminal sa mga oras na ito, ramdam na natin yung unti-unting dagsa ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Isang malinaw na senyales nito, yung nawala naman nito mga nakaraang araw ay yung mga fully booked na biyahe. Tulad halimbawa ng mga biyaheng Pakatiklan na papuntang Boracay na ayon sa pamunuan ng Batangas Port, fully booked hanggang bukas pero hindi pa yan nakataga sa bato dahil depende pa yan sa dating ng mga pasahero. At biyaheng Parojas City Capiz via Romblon at Sibuyan na fully booked hanggang April 19 o Sabado de Gloria. Pero kahit kahapon pa ito inanunsyo ng Batangas Port, nagulat ng ilang nakausap namin mga pasahero kaninang alas 10 ng umaga na halos 2 oras as of 10 a.m. na naghihintay sa pila sa biyaheng Pakatiklan at Sibuyan pero chance passenger. Nang tanungin ko sila kung hanggang gaano sila katagal maghihintay, posible raw na hanggang tanghali at kung magkaipitan na talaga, meaning after lunch, pwede raw bumiyahe sila Pakalapan, tapos bus o van, Parojas, Mindoro, tas doon na sasakay ng barko Pakatiklan kung hindi pa puno doon. Hindi raw nila inaasahan o inasahan na magkakaubusan gayong kada taon naman daw pag ganitong araw lagi silang nakakakuha ng ticket. Pero meron din naman kaming mga nakausap na nananalig na umabot sa mahal na araw para umabot sa anniversary ng kanilang mga magulang sa Sibuyan. Pero kung merong tagilid ang biyahe dahil naubusan ng ticket, meron din ng mga pinalad kahit papano. Tulad ng isang magbabarkada na nakausap natin na papuntang Puerto Galera at ayaw na raw makipagsiksikan sa Huwebes kaya ngayon pa lang umalis na sila. Narito yung ilan sa kanila mga naging pahayag sa atin. 8 years na po ako hindi nakauwi sa amin. Mag-anniversary yung aking magulang kaya ngayon lang kami uuwi. So surprise sana. Naku ate, paano yan? Fully booked? Hindi ko alam kung ano, paano. Birthday niya kasi. Happy birthday. Thank you po, sir. So birthday niya tapos? Doon kami magsa-celebrate ng birthday niya. Ito talaga yung schedule namin. Kasi ayaw na namin makikisiksikan doon sa yung talagang araw ng Thursday, Friday, Saturday. So, alam namin medyo punong-puno na doon eh. So ngayon, siguro hindi pa masyado, kaya inagahan na namin. At Rafi, bukod sa bahagyang pagdami ng mga pasahero dito sa loob ng Batangas Port, napansin din natin, yung panaka-naka o minsan na pagpuno ng pila sa mga roro, bagamat mabilis din naman itong napapawi. Rafi. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Kumuha
Kumuha po tayo ng update sa latest na sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na nauna ng ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon. Kabilang sa mga nasita ang kakulangan ng palikuran doon. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Kara, puno na nga ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ng mga uuwi sa kanilang mga probinsya kahit ngayong Martes Santo pa lamang. Biyaheng Daet Camarines Norte, ang math teacher na si Girlie Paharin, nasabik na raw makapiling ang 4 na taong gulang na anak na naroroon. Kaya matapos ng school graduation kahapon, ay na-schedule niya agad ang bakasyon ngayong araw. Buti na lang daw ay nakakuha pa siya ng ticket online dahil pahirapan na raw ito kahit 2 linggo pa ang nakalipas nang bumili siya. Magkakasama naman ang magkakapatid na Binos na uuwing Tabaco Albay. Pati ang kanilang alagang aso kasama rin. Ngayong Martes Santo sila bumiyahe para mas mahaba raw ang bakasyon. Dito sa Gate 4 na aking kinaroroonan, nag-aabang ang mga biyaheng Bicol, Baguio, Dagupan, San Carlos, Tuguegarao at Olongapo. Nasa ibang gate naman ang iba pang mga biyahe. Kada 30 minutos ay may dumarating na bus pero sa ngayon ay fully booked na raw po ang ilang mga bus lines hanggang bukas. Paliwanag naman ang pamunuan ng PITX, bagamat fully booked, ay fully book lamang ito sa partikular na oras pero meron pa rin naman daw na makukuha kung magbo-book online o kahit magwo-walk-in. Bukas naman, Kara, inaasahan yung bulto ng mga pasahero na inaasahang aabot ng mahigit 200,000 na mga pasahero para sa Miyerkules Santo. No? At tuloy-tuloy naman ang operasyon ng PITX kahit pa sa Biyernes Santo hanggang sa Linggo ng pagkabuhay. Yan muna ang latest o pinakasariwang balita mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Kara. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. She's got tears in her eyes already. Ang literal na out-of-this-world dreams nagkatotoo para kay ET singer Katy Perry. Okay, I'm gonna show you the capsule. Here I am. Seat number 2. It's a woman's world ang eksena ng pop star kasama ang 5 pang babae sa isang historic flight. Kasama rin sina Carrie Flynn, Gayle King, Aisha Ball, Amanda Wen at Lauren Sanchez. Sakay sila ng rocket na nilaunch kahapon sa Texas, USA. New Shepard has cleared the top. Pasado 9:00 ng umaga, tagumpay itong nag-lift off. Nakarating ang rocket nila, mahigit 300,000 feet ang layo mula sa Earth. Welcome to space, ladies! Habang nasa space, nakaranas sila ng zero gravity sa loob ng 4 na minuto. Taking up space! Enjoy sila habang palutang-lutang. Here we go. Kung breathtaking ang pag-launch, makapigil hininga rin ang bawat segundo nila pabalik sa Earth. Just free falling right there until there's... Dinig ang sigaw ni Katy habang humihiwalay sa main rocket ang capsule. Ligtas namang nakapag-landing ang buong crew. There it is. Touchdown. Congratulations and welcome back to Earth. Sa tuwa, umeksena si Katy ng I kissed the G, as in ground o lupa. This experience is second to being a mom. And to go to space is incredible, and I wanted to model courage and worthiness and fearlessness. Tumagal ng 11 minutes ang space flight ni Katy. Sila ang first all-female crew na nakarating sa space in more than 6 decades. 1963 nang magka-solo space mission ang cosmonaut na si Valentina Tereshkova. This whole journey is not just about going to space. It's the training, it's the team, it's the whole thing. I couldn't recommend this experience more. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News.